Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan itong bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m. huli po itong namataan sa layong 610 kilometers kanluran or west ng Iba, Zambales. Although sa ngayon po nasa labas po ito ng PAR at wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. For now po hindi natin nirule out yung possibility na maaaring pumasok po siya ulit ng ating Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon po ay mababa ang tsansa ng re-entry. At nakikita po natin sa mga susunod na araw na patuloy po itong kikilos papalayo ng ating Philippine landmass sa direksyong northwestward at sa bilis na 10 kilometers per hour. Possible po patungo yan dito sa may Vietnam or sa may southern portion ng China. Although sa ngayon po hindi ibig sabihin na hindi na po tayo makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, yung kaulapan na dala ng epekto nitong southwest monsoon o habagat ay nakaka-apekto pa rin mula dito sa Central Luzon hanggang dito po sa Kabisayaan. Kaya asahan pa rin po natin magpapatuloy ang makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas hanggang sa mga susunod na araw at possible po na mas malakas din po yung mga pagulan na mararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa simula po yan bukas. So for today po, ngayong hapon hanggang bukas ay magpapatuloy pa rin ang makulimlim na panahon dyan po sa Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa as well as sa Bicol region at pati na rin po dito sa buong Kabisayaan. At mas mararamdaman po yung malalakas na mga pag-ulan mostly dito po sa may western sections ng Luzon, dyan po sa Zambales, sa Bataan, pati na po sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa Palawan. At inaasahan po natin dahil nga possible na mag-intensify pa itong bagyo ay ma-enhance niya po lalo ang southwest monsoon. So simula po bukas, mas malakas po ang magiging epekto ng habagat, lalong-lalo po sa may western sections ng Luzon at Visayas. At ibig sabihin po niyan, mas marami po yung mga pagulan na mararanasan bukas po yan. At nag-iingat po yung mga kababayan natin na pinaghahanda sa mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng tuloy-tuloy ng mga pagulan dala ng epekto ng habagat. Meanwhile, for dito naman po sa northern Luzon, pati naman po sa Mindanao, inaasahan po natin ng partly cloudy to cloudy conditions at kung may mga pagulan man ay mostly dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas pong nararanasan pagdating po sa hapon o sa gabi.